This is a tactic of some of women na sinashame nila na pag may gusto ka or may standard ka, may preference ka, it's all about fucking ego. So I don't think it's fucking ego. It's more on self-respect. Kasi gusto mo na may makita kang maganda sa sarili mo. Though may default sila na pwedeng they're very masculine, they're very combative, pero lagi pa rin nilang hahanapin yung lalaki na pwedeng, alam mo yun, pwede nilang mayakap, masandalan, maiyakan, or mailabas yung frustration nila sa buhay nila. Women na independent or strong independent is still a fucking women. Ano man ang marating na isang babae sa buhay niya, lagi siya maghahanap ng kapiling niya. The more na mas nagiging successful siya, the more na mas nahihirapan siya maghanap ng lalaki. What's up mga ropa? So meron nag-mention sa atin sa TikTok, pakipanood muna! Someone said when a woman earns a lot of money, her dating pool becomes smaller. But when a man earns a lot of money, his dating pool becomes bigger. I want to hear everybody's thoughts on this, men and women, and please let's have a healthy discussion sa comment section. Do you agree or disagree, and why? I personally believe that this statement is true in most cases, no? Not because women want money, so they won't date someone who's broke or someone who's earning less than them, but oftentimes kasi a man's capability to provide is directly tied to his ego. So yes, a man can be happy for you when you're earning a lot, but the situation can also make them feel bad about themselves, and it can eventually turn into an insecurity that will be projected onto the connection or the relationship. Ako kasi, naranasan ko na yung, ako nga mismo wala akong problema if the guy is earning less, pero naranasan ko na rin yung sila yung mag-aaya ng date, pero ako yung paggagastusin, or mangungutang, or blatantly mag-a-ask ng pera, o kaya naman sasabihin na I'm happy for you, pero would feel bad about themselves na masipag din naman ako, but ako, hindi ako nakaipon, hindi ako siniswerte. Parang nagiging reminder ako ng mga bagay na hindi nila ma-achieve sa life, which is sad. Of course, not all men are like this, but anong thoughts nyo guys? Kayo ba? May personal experience ba kayo? Ano bang nafe-feel nyo about this statement? Let me know. Okay, sa mga ropa, sa mga kwento niya, base sa kwento niya na experience na about sa mga lalaki, my question is, bakit ganun mga lalaki yung na-attract mo? Bakit ganung type of man yung nakaka-date mo? Kasi, ganito mga ropa, lagi ko sinasabi sa inyo or nababanggit ko sa mga content natin na mag-reflect ka sa mga nakaka-date mo from the past. Bakit ganun yung mga babaeng nakaka-date mo? Or bakit ganun yung mga na-attract mong kababaihan? Diba? So kung mga babaeng na-attract mo, yung masasakit sa ulo, or yung mga babae na talagang masculine, then ibig sabihin, pwedeng feminine ka. Diba? Or pwedeng may trauma na dapat ayusin sa'yo. Or pwedeng nai-enjoy mo yung mga ganung personality ng mga taong namimit mo. So same thing sa kanya. So wala daw problema sa kanya na nagbabayad siya pag sa date or nanlilibre siya. Walang problema sa kanya. Pero I think meron. Kasi ganun yung mga namimit mo eh. Ganun yung mga na-date mo. Kasi bilang babae, ikaw ang nagseselect ng babaeng gusto mong pwedeng makadate eh. Di ba? Ngayon, kung hindi mo na-select or hindi mo na-filter, hindi mo na-scan, then baka may problema. Or merong problema dun sa filter mechanism mo. Di ba? So kayo rin mga ropa, kailangan nyo mag-self-reflect. Kasi kung talagang ang mga babae na na-attract mo talagang problemado or may trauma or hindi mo matiis ang kanilang pag-uugali, then kailangan mong may baguhin. Okay? Kailangan mong maging aware. Kailangan mo ng self-awareness sa mga decision mo sa buhay mo. Kasi bilang lalaki, ikaw magdi-decision kung sino yung gusto mo makadate. At ito naman babae na to, siya ang magseselect kung sino yung mga gusto niya makadate. Ngayon, kung ang nakakadate niya, mga lalaking walang pera or yung mga lalaki nangungutang pa or yung siya pa yung gumagastos. So my question is, bakit puro ganong lalaki yung nakaka-date niya? One is enough bilang babae, di ba? Kasi syempre, kailangan mo ma-practice yung biology mo bilang babae na makahanap ng isang lalaki na the best. Pero, syempre, pag may enjoyment kang nararamdaman, pag may satisfaction kang nararamdaman, pag may fulfillment kang nararamdaman sa mga ganong lalaki, then yun ang hahanap-hanapin mo. Gets mga ropa? So, balik tayo dun sa pag ang lalaki or ang babae nag-earn. So, pag ang lalaki nag-earn, mas marami siyang nagiging options pagdating sa pagdiskarte ng mga babae, which is true. Ang babae naman, the more na mas nagiging successful siya, the more na mas nahihirapan siya maghanap ng lalaki. Tama! Totoo yun. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga mahalaga sa ating mga lalaki kung ano yung meron sila. Ang tanging mahalaga sa atin is kung magre-reciprocate sila or hindi. Kasi kung ang babae, maganda, mapera, hindi naman siya nagre-reciprocate sa gusto natin, then what's the point?
diba, na i-date siya. At alam naman natin, karamihan ng successful na babae, hindi madaling i-lead. Kasi meron silang kayang i-flex sa sarili nila or meron silang kayang ipagmalaki. Pero hindi nila alam na hindi naman tayo attracted sa ganun. Most of women right now, they always think na pag successful sila, may pera sila, mas malupit na lalaki ang mamimit nila. No, tayong mga lalaki, kahit lumupit tayo sa buhay, iisang babae pa rin ang gusto natin. Yung mga babae na marunong sumunod, yung mga babae na talaga nagre-reciprocate, hindi yung babae na kailangan successful din. Hindi natin priority na maghanap ng babaeng successful. Ang priority natin is yung makahanap ng babae na talaga magre-reciprocate at susunod sa atin pagdating sa relationship. Kaya nga ang babae na successful, mas nahihirapan maghanap ng karelasyon or mas nahihirapan maghanap ng lalaki na makakadate nila. Kasi nga, ang mga lalaki, practical or logical mag-isip. Bakit ko i-date tong babae na to? Ano pa yung kaya ko ibigay sa kanya? Mapera naman siya. Successful naman siya. Nakapag-travel naman siya. So, I don't think na I can give her something na talaga ma-appreciate niya. Kasi halos nagagawa na niya lahat kasi marami naman siyang pera. Diba? Example, Ivana Alawi. Nasa kanya na lahat. Yun nga lang, wala siyang boyfriend. Walang lalaki na willing magbigay ng relationship sa kanya. Or don't tell me na ayaw niya. I don't fucking think so. Ano man ang marating na isang babae sa buhay niya, lagi siya maghahanap ng kapiling niya. Gets niyo mga ropa? Kahit anong tigas ng babae, kahit anong sabihin nilang strong independent, lagi silang maghahanap or lagi nilang hahanapin sa sarili nila or sa buhay nila yung meron silang pwedeng masandalan. Alright? Women na independent or strong independent is still fucking women. Okay? Lagi pa rin sila nanggagaling sa emotions nila. Though may default sila na pwedeng they're very masculine, they're very combative, pero lagi pa rin nilang hahanapin yung lalaki na pwedeng, alam mo yun, pwede nilang mayakap, masandalan, maiyakan, or mailabas yung frustration nila sa buhay nila. Gets? Kasi may alam natin sa buhay natin mga ropa, bilang mga lalaki, mahirap maging lalaki, di ba? Kailangan mong isakripisyo yung nararamdaman mo para sa bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. So, bawal umarte, bawal umiyak, yung mga ganung bagay, di ba? So, mahirap maging lalaki kasi marami kang dapat patunayan sa sarili mo. Well, hindi naman sinasabi na dapat patunayan mo talaga. Pero syempre, bilang lalaki, naka-hardwired sa utak mo na kailangan mong mag-provide, kailangan mong maging successful para meron kang ma-provide. Yung sinasabi niya na tied sa ego yung pagpo-provide ng isang lalaki, yes, pwede. Pero hindi laging doon. It's not about fucking ego. Ito yung karamihang ginagawa ng mga kababaihan na sinashame na pag ang lalaki gusto natin maging successful, gusto natin yung meron tayong makuha or meron tayong ma-achieve. Lagi nila sinasabi it's all about ego. No! Hindi yun yung number one priority because of your ego. Yes, may mga lalaking ginagawa nila yun, pero may mga lalaki na gusto lang talaga nila. Di ba? Na ma-reach yung ganung bagay. Let's say for example, gusto mong mag-gym, gusto mong gumanda yung katawan mo. Do you think it's an ego? Ego ba yun? Ego ba yung nagpupush sa'yo na gawin yun? Di ba? So, pwedeng ang motivation mo is because you don't want to look like that anymore. Kumbaga, gusto mo ng something different para sa sarili mo. Ayaw mo na manamit ng lousy. Ayaw mo nang basa-basa magsuot na lang ng damit na hindi pinag-iisipan. So, I don't think it's fucking ego. It's more on self-respect. Kasi gusto mo na may makita kang maganda sa sarili mo. So, it's not fucking ego. Okay? Yung mag-provide ka, it's given. So, it's not ego. Kahit mahirap kang lalaki ka, wala kang pera, gagawin mo ang lahat makapag-provide ka lang because hardwired yun sa mga kalalakihan. So, it's not all about fucking ego. This is a tactic of some of women na sinashame nila na pag may gusto ka or may standard ka, may preference ka, it's all about fucking ego. Gets? So, yung pagpo-provide natin daw is directly tied sa ego natin. No, it's fucking not. Okay? Gusto namin yun at masaya kami doon. Gets? Kaya mga ropa, wag niyong isipin na laging it's all about ego pag meron kang ginagawa na gusto mo or pag meron kang piniplex sa mga gusto mo. Gets mo? We can talk about ego. Marami tayong ego mga ropa. Pero sa pagpo-provide, it's given for us na kailangan may ma-provide tayo. It's not all about ego. Pero mo, kalalaki mong tao, wala kang trabaho, wala kang gusto makuha. So, anong silbi mo? So, anong purpose mo? Alam naman natin na bilang lalaki, dapat meron ka na po-provide kahit hindi sa babae na kapiling mo, hindi sa babae na dinedate mo, kundi sa society or sa buhay na ginagalawan mo or lalong-lalo na sa sarili mo. Gets mga ropa? Kaya wag niyong pakinggan yung mga babae na parang sinishame yung ego nyo. Alright? So it's not directly tied yung pagpo-provide mo
with your ego. Okay? That's part of who you are, being a fucking man. Okay? That's why nag-strive ka, kaya gusto mo maging successful kasi gusto mo pang may mai-provide. Is it about ego? No. It's about being useful in the society, for yourself and for your family, at doon sa babae na pwede mo makarelasyon. Gets mo? Kailangan mong maging useful. And same thing sa mga babae na pwede nyong i-date. Kailangan nila maging useful sa buhay nyo. Ngayon, kung wala silang kayang i-provide sa buhay nyo, then bakit kailangan pa silang i-date? Gets nyo? Ngayon, karamihan nga, hindi na inaasahan ng mga lalaki na marunong siya magluto, marunong siya maglaba, or marunong siya sa gawaing bahay. At least man lang makuha ng lalaki yung sexual access. But the problem is, wala pa rin. So what's the fucking point of dating a woman na walang kayang i-provide sa'yo? Diba? O yung wala man lang kayang ipagmalaki or maibigay sa'yo. Ano, puro ganda? Ano, puro kaseksihan? Sa'yo na yan. Diba? Maghahanap na lang ako ng babae na pwede ko ma-date at alam kong align kami sa gusto namin dalawa. Gets? Kaya mga ropa, ulitin ko, always give time for yourself to know the person or kilalanin yung mabuti yung mga babae na dinedate nyo. Gets mga ropa? So ulitin ko mga ropa, ang successful na babae, totoo yun, mas nahihirapan sila maghanap ng lalaki na makakadate nila. Ang successful na lalaki, mas dumadami or mas nagiging broad ang kanyang option pagdating sa pagpili ng babae. Kasi alam niya, yung mga bagay na meron siya, yun ang karamihang hinahanap ng mga babae. Yung mga lalaki na usually merong maipoprovide sa relationship nila pag naging sila, o yung mga lalaki na talagang pag sila'y bumuo ng pamilya, kaya niyang bumuhay kahit ilang anak pa. Gets? So, women are always looking for survival value. Okay? So, ang babae na successful at hindi nagkaka-boyfriend o hindi nakakahanap ng lalaki na talagang magpo-provide sa kanya at magpo-protect, so ibig sabihin by definition, hindi niya nahahanap or hindi niya napapractice ang kanyang biology. At kung ang babae nagbabayad madalas sa date nila or yun lagi ang namimit niyang lalaki, same personality, same character, or same type of person ang namimit niya or ang nade-date niya, then ibig sabihin, mayroong problema sa filter mechanism niya. Regardless how beautiful she is, regardless how successful she is. Okay? Mayroong problema sa kanyang filter mechanism. So, anong takeaway natin dito mga ropa? Baka pumasok na naman yung sinasabi na, oh, double standard yan ah. It's not a fucking double standard. It's fucking reality. Okay? Kaya mas successful ka, mas maganda. Gets nyo mga ropa? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.